Sa bawat hakbang sa lupa ng bayan, dugo't pawis ay alay ng tapang. Bandilang kay taas sa ating ipagwagayway, buhay ay handang ialay. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng dangal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Sa gitna ng unos, sa dilim ng gabi, tinig ng bayan ng aming tangguli. Walang takot sa hamon ng laban, ang puso'y bakal sa bawat galaw. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng danggal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Sa hirap, sa gutom, kami ay matibay. Katarungan, kalayaan, aming tagumpay. Kahit saan, kami ay tatawag ng panibagong umaga. Para sa lahat, kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng danggal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Filipino guerrilla, kami ang sandigan ng bansa. Natin na pwede tayong magtago dito. Ito sa likod ko, yan yung sinasabi ko na pwede nating pagtaguan, ano? Yan o. So, yan siguro mga more or less 4,000 feet. 4,000 feet ang taas niyan, ano? So, 4,000 feet, kahit ilang bomba yan, hindi yan masisira, ano? So, pwede tayong magtago. Ang haba nitong kuweba na ito, maabot to more or less 10 kilometers, ano? 10 kilometers. Then, itong sa dulo na ito yung papunta ng Laguna Lake. Laguna Lake yan, ano? So, paghahanda natin yan. So, nandiyan yung pwede tayo mag-training dyan in case necessary na, ano. Pero ang importante dito, kasi hindi naman siguro tayo makikipag-away, madadamay lang tayo mga splinter bombs ng other country. Pero sakali magkagera, makialam ang Russia, makialam ang China. So, normally, isa na ang Pilipinas ang una lang titirahin para hindi na gumalaw. Pero primarily dyan, yung US bases. Kung mayroong kwan dyan, US bases ang unang titirahin nila. Ano? So, dito naman ay sa kabila niyan ay
Sierra Madre yan, papuntang Bulacan. Yan na yung paanan ng Sierra Madre, paanan na yan, ano. So, magmula dito, wala na, meters na lang, walang kilometers ang paanan ng Sierra Madre. So, dito naman, ayan, less than 300 meters, makatago na tayo. At sa baba niyan, mayroon ako niyan dito. Mayroon akong ginawa ring kumbaga running trenches kahit anong pagbubumba, ano, kahit anong gagawin nilang pagbubumba sa atin ay hindi tayo basta madamay, ano? So naghahanda tayo. Maganda tayo para hindi tayo mabigla, ano, hindi tayo mabigla. So sa lahat ng mga commanders, bilang isang commander, nag-iisip ka na ngayon sa iyong lugar. Kung sakali magkaroon pagputukan, magkaroon ng madamay tayo, alam mo na ang gagawin mo. So normally, connect ka agad, ano? Connect tayo, ano? So, yan. Kasi nga ang United States ay nagpadala na ng tropa, ng mga kasundaluhan niya sa Middle East. Siguro maaring para maiwasan ang labanan ng land foot warfare, yung by land warfare, ano. Kasi ngayon ang labanan lang ngayon by air. By air ang labanan ngayon. So mahirap na kumput kasi nga mas marami nang madadama yon. Kasi nga although limited, pero talagang susugod mo sila. So sabi ko nga, kayo mga nandiyan sa international FGF, kung ano ang mga commanders natin na medyo hindi alam ang gagawin, pwede na tayo mag-sit ng meeting online kung ano dapat gawin nyo bilang isang military being a former military, ano. So para alam natin yung mga emergencies na gagawin natin. So mag-connect lang tayo, mag-usap-usap tayo kung anong gagawin. Mas maganda yung nakakapag handa na tayo kaysa naman na maghahanda pa lang tayo. So yun ang point natin, ano. So nasa kanto ako, nasa kanto rin yung bahay ko, kaya marami rin dumadaan, ano. So gusto kong batiin ang mga FGF. Okay, Heidi, oy, kumusta ka? Magandang hapon po, Jeremy and Heidi. Maging sa mga FGF, GL, Laberto, good afternoon, Commander Mutran. Heidi, happy Father's Day po nga po. Ay, salamat pala sa lahat tatay. Okay, belated. Agila, kamusta ka? Good afternoon, Supremo Mitran. Ingat po palagi. Okay. So, yan, lagi tayo nag-iingat. Sabi ko nga sa inyo ay kamusta na nga pala dyan? Anong naramdaman nyo sa inyong bansa, no? Yung mga sa international, kamusta kayo? Kamusta kayo dyan sa inyong bansa? Kung anong naramdaman, anong mga galaw ng inyong gobyerno dyan? Dito sa Pilipinas, wala pa rin, pero hindi natin alam dahil nag-iinit na. Tapos ngayon, ang naglalabanan, di ba, Israel at saka Iran. Matindi na mga missile na pinapakawalan nila, no? Pangalawa, yung Pakistan at saka India. So nagkakaroon na ng girian. Ang United States naman ay busy sa kanilang civil war. Baka magkaroon ng civil war. So dalawang tupagin ng pan ngayon ay ng United States. Pag sinabing civil war, magti-change lang ng administration yan, ano? Magti-change ng system of the government, or pero isa pa rin sila.
mga kwan pa rin sila, mga Amerikano pa rin sila. So magkakaisa pa rin yan. Dito naman sa Pilipinas, very busy rin sa politika. Ngayon, very busy ngayon ang makakaliwa. Okay, buhay ngayon lang makakaliwa, no? Dati tulog na tulog yung makakaliwa, walang nagrarally. Ngayon, pero nakakatawa ngayon, ano mga kaibigan? Nakakatawa ngayon. Bakit? Dati-rati, ang sinusunod na APG, yung presidente ng Pilipinas. Ngayon, yung dating presidente, sinusunog nila. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan ng gobyerno ngayon, ano? Hindi ko talaga maintindihan. Pero anyway, that's part of politics. Kasi sabi nga natin na ang Partido Komunista ay nasa kaliwa na. Nasa gobyerno na. So sila ang kakampi nila. So sila ang buwabanat. And very clear talaga yan, mga kaibigan, na ang Communist Party of the Philippines ay mayroon na yung secret agreement. Ang agreement nila, no? Secret agreement nila sa administration. Ang tanong na lang dito, mga kaibigan, ito tanong, mga kaibigan, piniyagan ba ng armed forces ang pakipagsanib pwersa ng makakaliwa sa gobyerno o hindi? Yun the big question yun, ha? So yun ang pag-aaralan natin. Now, bilang isang dating isang militar, maring wala lang magawa ang military because that is a war of politics, so walang magawa ang military. Pero ang tanong ko ngayon dito sa military o sa meaning personnel, saka na lang tayo kikilos kung talagang may klaro na. Paano kung mayroon ng naligawan na general? Katulad yun nangyari sa Thailand ba yun na bansa? O tama, Thailand yata. Na is 200 lang, 200 na special forces. 200 lang na special forces. Pinapatay niya lahat ang mga generals na mga maka-administration. Pinatay niya. Isa lang ang nakaligtas. Yung pinakahidyata ng special forces ang nakaligtas. Pero yung iba, wala. Yung ibang general, ubos. So, ang nangyari, yung retired na, yung isa na general ng special forces, nakawala, nakalusot. So, ang ginawa niya, kasi nga, ang nagamon nga, ang bumanat, yung special forces rin, 200 lang, based doon sa nabasa ko, or 2,000 siguro, parang ganon, hindi ko ma-recall, pero ganon. Pinatay niya lahat ang general. Then, itong general na nakatakas na special forces, nag-organize din siya. Ang in-organize niya, kasi sa Thailand, almost mga Muslim brothers nandoon, nag-organize siya ng Muslim. So, nung mabuo niya ng Muslim, ni-recover nila ngayon ang Thailand. Ni-recover nila ang Thailand. So ngayon, balik uli. Pero ang tanong doon, ang sinasabi ko, paano kung nangyari dito sa bansa natin na may kunaibans na military general sa nangyari ngayon? Yun yung problema natin. Kasi nga, ang Communist Party of the Philippines, marami na silang itinanim sa AFP. Hindi natin alam, baka nakapag-take pa ng academy yung iba. So, kumbaga, doktrinado yan So, tayo mga kababayan, mag-isip rin tayo. Kumilos rin tayo. Armed forces, malaking pananagutan nyo yan. Pag tayo naisahan. Kasi very clear nga, alam na natin na ang Communist Party of the Philippines ay meron silang agreement ni Romualdez. Then Romualdez ang sinusunod ng AFP. Naku, naluto na. So think twice tayo mga kabaro, mga retired. Tingnan natin, mga retired. Pero although, mayroon na kumakalat sa aming organization na matindi na napasok na. Ang hindi lang namin nakukonfirm
kung sa IEP ba may nakuha na o nakapasok na. Yun yung tanong dyan. So dapat aware tayo lahat ng Pilipino. Hindi pwedeng i-secret na ito. Hindi na pwede. Dapat alam natin lahat. Alam na natin. Kasi mahirap na kung magsisihan tayo ba ng huli. Okay. Babasahin ko lang muna ang mga kataga, no? Sabi ni Erlinda Flores, oy, kamusta ka na, Erlinda? Said hi. Will vlog 2.6, oy, magwang kay Will vlog. Sobrang lamig dyan sa lugar mo, Supremo Transfer. Oh, hindi, medyo malamig na nga eh. Kagabi nga eh, malayo ako sa bahay namin, sa pamilya ko. Dito ako sa isang bahay ko. Ay hindi na kahit hindi ako natutukan ng electric fan, malamig. Totoo yung sinabi ko, malamig. Alam mo nung dumating kami dito sa lugar dito 2014 sa tanghaling tapat noon, nagja-jacket kami. Pero lumipas 10 years, medyo mainit na dahil sa dumami ang bahay. At ang iba, naputol yung mga kakahuyan. So, malaking tulong talaga ang kahoy. Mabuti na lang, nasa ilalim ako ng mangga, oh. Oh, yan na. Yan, namumulaklak na yung mangga ko. So, may paksol ako dito. Pero, sa ilalim yun, pang last defense yun. May running trenches yun. Okay. Heidi. Okay naman po, General. Medyo matamlay po sa nangyari sa atin bansa. Pero di pa rin po mawala ang pag-asa na muling gagawa ang Diyos para upang makaayos ang lahat ng nasira po nasira po at nagtipigo. Nasira daw ako eh. Sandali, nakalimutan ko. Okay, isa pa dahil lang. Okay. So, Aguila, sabi ni Aguila, okay lang naman po dito sa Supremo Middle East po ang malapit sa Israel at Iran. Yep. Senior Alpisi, good PM po. Tama po kayo, sir. May general po niligawan ni Romualdez at si Saldi kaya tumahimik. Kaya nga mag-ingat tayo. Hindi natin alam ang sitwasyon. Sabi na Aguila, dito po sa Hong Kong, if ever makagera sa safe po kami dito, takbo lang po kami sa mga train station. 90 meters deep ang from the ground. Oy, 90 meters. Mataas na rin yun, ano? The ground. So, okay yun, ano? Okay yun, ano? Purisima, correction. Mayroon pala kayong gano'n, no? Bakit dito sa Pilipinas? Wala. Purisima Concepcion Moran. Good evening po, sir. Ingat po lagi. God bless, sir. Ano? Dito wala. Pero tayo, sabi ko nga, para makita ng iba, ano? Ito, yan ang bundok na yan. Nasa 3,000 feet, more or less, o 4,000 feet. So kahit ilang bumbay yan, kahit 10 beses bumbahin yan, hindi yan masisira kasi nga adobe yan, adobe. So doon sa dulo na yon, Bulacan yun, what I mean, Laguna Lake, oh. Laguna Lake yun sa dulo. Doon naman is Sierra Madre going to Bulacan. Paanan lang, sa paanan. Nasa paanan na ng Sierra Madre yan. Okay. Uy, umuulan na. So, tatago na ako or huling ko na. So, sa ilalim ko, mayroon rin akong running trenches. Ang nandoon is mga hito ang nasa ilalim. Kasi may tubig yun. Talagang, kasi dati itong lugar daw ito ay dating ang tawag nito, palayan ito. Parang registration, may pataas pa baba. So, siguro maaaring hanggang dito na lang tayo kasi umuulan, pero baka pwede. Akala ko ako tinatawag, ano?
So, dito tayo sa ilalim para mas maganda, no? So, para... Oy, salamat, Agila, sa iyong pakulay. Okay, babasahin ko. Ah... Heidi, General, lahat po tayo kung magkaroon po ng gera, unahin natin tawagin ang Diyos. Number 1 yan, ang time team sa puso. Okay, salamat sa iyong mga advices sa Heidi. Okay, salamat salamat Agila sa iyong pakulay. Lia, sa Serene, nasaan ang pera? Oy, nasaan ang pera? Wala kang problema sa pera at ginagawa ko na yung resibo. Hindi niyo ako masilipan sa korupsyon, mga kaibigan. Kasi nga, alam mo, respeto lang naman ay Lian, ano? Respeto lang. Kung sa SGF ka na, magrespeto. Kasi sa totoo lang, ito yung problema eh. Kaya nagiging nag-aaway ang FGF at saka SGF kasi wala kayong respeto. Respeto lang naman kayo. Ha? Respeto lang kaya nagkakaroon ng bangayan ng SGF, FGF. Kayo na nga umalis, kayo pa yung nakikipagbangayan. Respeto lang, wala kayong problema. Kaya ko lang hindi ginagawa because para kayo pag nag-utos kayo, akala nyo tawahan nyo pa ako eh. Ano, hindi nyo na ako tawa, ihiwalay na ako. Kaya dapat makisuyo kayo. Ano? Makisuyo kayo. Ganun lang yung kasimple. Hindi nyo ako masilipan sa pera. Kasi nga yan, mula pa nung ako tiniente, yan yung position na ayaw kong hawakan. Tandaan nyo ha. Kasi matagal ko na hinawakan yung pagkatao ko na yan. Sisirain ko na, mamatay na lang ako. Magnanakaw pa ako. Hindi ako katulad ng mga magnanakaw na kahit anong mura ninyo, ay hindi sila tinatablan. Ako, 1,000 lang, tablan na ako. Baka ma-stress ako, ikakamatay ko pa yan. Ano? Pero dahil nga, wala naman akong ginawa, kaya malakas ang loob ko, ano? Kaya respetuhan lang, ano? Kaya nga, sinasabi ko nga kay Supremo, pagsabihan ang FGF na disiplinahin. Kasi ako, sinabihan ko ng FGF na wag makialam sa problema ko o problema namin ni Supremo. Kami lang may problema. Ano? Kami lang ni Supremo may problema. Dahil sa inyong pakikisaw-saw, hindi tayo nagkakaintindihan. Ano? Hindi tayo nagkakaintindihan. Okay? Lumalakas ng ulan. So, ibig sabihin, hindi ko muna papatayin. Wait lang kaibigan at ba tayo kasi maganda yung topic, magandang topic. Kaya lang napakahirap ng position. Wait lang. At papasok ako sa lungga at mahaba. Sandali lang. Wait mga kaibigan. Pasok sa basket. Hindi ko pwedeng patayin para tuloy-tuloy ang usapan kasi mayroong ngang pumasok na kwan. Walang disiplina. Sandali lang mga kaibigan. Wait a minute. Medyo madilim na. Wait. Okay. Uy, huminto ng kwan, ano? Huminto ng
lang. So, okay na. Okay lang. Okay. Tuloy tayo. Tuloy ang laban. Nandito ako sa ginagawa nating headquarters. Actually, bago ko sagutin lahat yan, ito kasing ginawa ko na ito ay preparasyon ito sa na sinasabi ni Bongbong Marcos na magawa tayo ng national headquarters para anumang oras ay pwede tayo magpatawag ng meeting. So, buong akala ko naman ay may katotohanan. So nga, nag-loan ako. Ang loan ko ay kumugit kumulang 5 million. So, ang monthly ko binabayaran is 94,000. So, kahit pa paano, kumikita yung aking mga pinagawang bahay na iba. Sinabay ko kasi nagastos ko dito mahigit 2 milyon. So, kailangan rin mayroon na pagkunan ng pera. So, doon sa SDF na walang respeto, hindi ko alam kung SDF, I'm sorry kasi hindi ko man alam, pero bakit siya nagagalit? Ano ba ang problema niya? So, yan ang point ko doon. Kasi kung sinasabi nyo na hindi ko ginagawa, tinatabad lang ako, pati anak ko kasi, ang anak ko kasi ang gumagawa, tinamad rin nung narinig niya na inuutusan lang yung tatay niya. Kaya tinamad rin. Pero pagtsatsagaan kong gawin yun. Masyadong marami yun sandali lang mga kaibigan. Ito yung resibo na hindi ko pa natatapos. Ang dami nito. Tapos ito yung natapos lang ng anak ko na resibo. So, kunting respeto lang naman. Hindi naman kayo ang kausap ko dito Ang kausap ko dito si Supremo. Kaya kay Supremo ako kay Captain Dado ako mag-comply. Kaya lang, huwag niyo akong basta utusan. Kasi nga, ginawa na nga akong driver, so sakyan ko pa yung ginamit ko. So, actually talagang masakit sa kalooban ko. Masakit ang kalooban ng misis ko, ng mga anak ko, kasi nga, ginawa na nga ako driver, hindi na nga ako pinapadrive noon. Sabi niya, ginamit mo na nga yung sasakyan, ikaw pang driver. So sabi ko, wala na may ibang driver, sabi ko. So, lahat ng mga nangyayari, hindi ko pinapalam sa pamilya ko kasi nga baka pagbawalan na nga ako. At saka itong problema nga ito at sinisisi ako. At saka sa una pa man, ayaw ko humawak ng pera. Ayaw ko humawak ng pera. Si Captain Dado lang mapilit na hawakan ko. Hindi ko hinawakan yan, clearing lang ako. Yung binigay sa akin na pan. Ang natatanda ko, kung hindi 25, 30,000 yun. Na-withdraw ko. Kasi sabi niya, withdrawin mo yan kasi kailangan natin yan sakaling magka-problema. Siya ang may utos yan, hindi ako. Ayaw ko nga Pero hindi yan problema. Gaano ba kalaki yung pera na yan? Para pag-interesan ko. Million nga, hindi ko pinag-interesan
na ino-operan ako ng, sabi niya, nung politician, Colonel, Lieutenant pa ako, magkano sa palagay mo ang magiging pension mo? Pwede ititriple ko. Umayong ka lang sa gusto ko. Kasi sa totoo lang, nung yung na-postpone yung election sa isang barangay, anong sabihin ko doon? Yun ang manalo. Pero hindi ko pinatulan yun. Dahil pagkatao ko binabayaran nila. Hindi ako ganun. Ha? Siguro, yung katamaran ko lang talaga magawa. Kasi ayaw ko nga eh. Katamaran ko gumawa. Kaya nga pinagawa ko sa anak ko. Yung anak ko rin, tinamad ko. Pinabayaan ko lang dito. Ang dami niya, no? Ilang araw ko gagawin yan. At saka yung iba pa na nabigyan. Okay. Okay, babasahin ko na lang. No? May mga kwang kasi, no? Okay. Ito na naman si Lian Serin, ano? Fake account ito eh. Ang fake account to eh. Kaya nga nagkakaproblema ang SGF, FGF dahil sa mga membro. Filipino Guerrilla Forces members, commanders, huwag kayong makialam dito sa mga nangyayari kasi hindi nyo nga alam ang nagiging problema. Lumawak tuloy dahil sa pakikialam ninyo. Pero ang FGF, sinabihan ko na. Except Sergeant Bagain. Talagang matindi kasi Sergeant Bagain. Nakita niya kung gaano ako magmahal sa kasama. Tapos ganun lang gagawin nila. Na sinasabi na sasaksakin. Maaari siguro dahil traitor. Pwede. Kaya pala sabi ko, mahirap pala mga ganung kasama. Mahirap pala palagi. Kaya ako napagalitan ako ng kasama ko, napagalitan ako ng pamilya ko. Yan, kasi masyado kang matiwala. Ha? Kasi ako, pag nagtiwala sa tao, buong buo. Pero anyway, hindi naman, yung mga taong ganun, mga duwag yun, hiray mo. Mabuti kung may baril akong hawak, tumawak ka ng pampatay. Ay, Diyos ko. Okay, tuloy tayo mga kaibigan. Heidi, General, basta lagi lang po nating unawain ang bawat sitwasyon. Basta ang mahalaga, makausap kayo ni Sir Dado ng masinsinan at muli, naramdaman ko ang magiging maayos na lahat. Ito'y gawa ng isang diablo. Okay, tama ka dyan, Heidi, ano? Gawa ng diablo yan. Kaya ang iba, sumasakay. Ayaw naman nila matawag na diablo, sumanahimik na lang sana. Glenn Dowell, troll yan sir. Troll daw. Troll yan sir, Lian sir. Nakikisakay sila sa isyo. Yes, kasi nga, wala nga tayong problema. Bakit lumalaki? Kaysa rin Bagain ko, anong pinagsasabi ng Bagain? Kanya yun. Kaya nga may sarili siyang organisasyon eh. Mayroon siyang sinuporta na na party list, ano? May party list siya sinuporta, doon niya, binigay ko siya. Kasi nga, sabi niya, sir, hindi. Talagang hindi ko kayang ginawa sa iyo. So, kung hindi kita mapigil sa sentimento, tamang-tama, naghiwalay na talaga siya kasi nakiusap, kasi gustong kunin siya ng ibang party list. So, pinayagan ko. So, hindi ko disposition. Yung kaya nga, publicly, sinabi ko noon pa na hindi ko control. So, sana magrespetuhan lang tayo. Ano? Wala naman problema eh. Huwag lang kayo mag-utos ng para bang tauhan nyo ako eh. Masakit na nga sa damdamin ko pag inutusan niya ako. Akala nyo, tauhan nyo ako eh. Glenn Umali, tama. True yan, sir. Artemio Lasso, tama ka dyan, Colonel. Aguila, FGF. Naghahanap sila ng pera. Akala mo sa kanila lang kakahiya kayo. Kahit bayar lang yan sa amin, doon may ambag kami doon sa hinahanap nyo. Okay, Aguila, wag mo nang at least sinabi mo na, wag ka nang pumasok para at least nasabi mo na akala mo kanila ng pera. Tama na yun, Aguila, pakilang. Artemio Lasso said hi. Ayam sila. Wala. Ano bang problema? Magkano ba yung perang hinahanap nyo? Ha?
Anyway, pagtsatsagaan ko yan, ayan, dami yan. Pero, ang problema, dami ko rin ginagawa. Kaya dandahanin ko yan, huwag niyo ako burain. Glenn Umali, maaring kakampi ng bangag ang mga yan, sir, at gusto kayong pag-awayin. Tama ka dyan, Glenn. May mga ganong sitwasyon kasi. Sinasabi ko na nga sa SGF na tayo ay napasukan ng demonyo. Napasukan tayo ng kalaban. Kayo pa rin, insisting pa rin kayo. Wala naman naging problema. Kayo lang nagpapalaki ng problema eh. Ha? Huwag kayong sumingit. Kami lang ni Supremo mag-usap, hindi lalalayan. Huwag kayong sumingit kasi. Kung anong problema nyo, kay Supremo kayo magtanong. Doon kayo makipag-usap at kami ni Supremo mag-usap. GL, marami sir ang hindi makaintindi kung paano i-record ang expenses. Kaya gano'n na lang sila humingi ng breakdown expenses. Kaya nga ayaw ko nga yung gano'n. So, totoo lang. Tama ka dyan, GL, ano? Ayaw ko nga kasi tamad nga ako mag-record. Mag-record. Gusto ko lang magdadaldal. Yun lang yung akin. Pero pag sulat, nako. Kaya nga lagi akong kulilat kasi tamad ako magsulat. Lito Lopez, ganda nga po sir. Salamat, Titi. Ganda nga po sir. Lakwatsirong News TV. May mga tao talaga sir na gusto magkawatak-watak ang grupo, hindi lang ang FGF ng napasukan ng kalaban, pati na sila sa ICT, nagkagulo-gulo na din at nag-away-away. Ganun ba? Oo nga eh. Ito nga ang problema eh. Tama yung sinasabi mo, Lakwat ng News TV, ano? Manood kayo kay Lakwat ng TV. Bakit natin kayong pag-away-awayin? Ilang beses ko sinasabi na napasukan tayo ng Diablo, napasukan tayo ng kalaban. Kalaban na ba kayo? Para manira tayo ng kapwa? Yun ang tanong ko doon. Kalaban na ba tayo para siguraduhin natin na magkalaban tayo? Isa lang kalaban natin, yung mga nang-aapi ng Pilipino, di ba? Yun yung kalaban natin eh, yung nang-aapi ng Pilipino. Kaya please, hindi nyo yung problema. Kaya ako hindi nagtrabaho, dahil pag nag-utos kayo, para bang anyway, kalimutan na natin yan. Tuloy lang tayo sa mga nangyari. Agila FGF, huwag po kayo magpaliwanag sir sa kanila sir. Natural gagastos ka dahil ikaw ang gumagalaw. Okay, salamat Agila, tama. Ako ang gumagalaw. Maliban lang kung nakaupo lang ako dahil wala akong gagamitin na pera. Kuryente tubig lang ang gastusin ko at pagkain. Mula nung nagkaroon kami na binuo ng FGF, halos nag-iisa lang ako dito sa bahay. Ngayon, dahil nga may kukunin ng mga dokumento at saka medyo linisin ko rin ito, nandito ako ngayon. Kaya lang nalulungkot rin ako pag ako nag-iisa lang dito eh. Heidi, wag na nating hayaan ang masama, ang manaig. Maniniwala ako na ang puso rin, Sir Dado, at may buti gayong din po. Busilak para sa bansa. Kaya kayo pa rin sa huli. Okay, salamat. Sinabi ko naman noon na ang huli nito, kami pa rin magkita-kita ni Supremo. O ayaw talaga nila magsalubong kami ni Captain Dado sa isang laban. Paghiwalayin talaga nila ako. Na kami pala, what I mean. Nakakarindig kasi sir, paulit-ulit silang, o tama ka rin na kanya na, no, Aguila, nakakarindig nga ako, narinig nga ako eh. Paulit-ulit sila eh. Ano bang problema? Hindi ko maintindihan eh. Pera, ginastos na eh. Andyan ang resibo, ito ang resibo. Tamad lang ako. Binulsa? Paano ako nagbulsa? Ako, siguro mga more or less 20,000 rin nailabas ko. Baka hindi nyo alam. Binigyan ako ng isang grupo ni General Kitap 70,000. 70,000. Nabigay sa akin. Yung kita ko mula nung ang total nyo natatanda ko ng sweldo ko is 16. Pangalawa is 35. Pangatlo is 47.
Pang-apat is 20. Pang-lima, 15. Ngayon, pang-anim, 6,000 dahil nireport daw ako. Walang nanonood. 6,000 or 5,000 siguro. So yun yun yung itotal nyo, magkano yun? Sabihin natin, nabigay ko sa pamilya ko. Hindi na ako nagbibigay sa pamilya ko kasi mayroon naman sila. Maaari siguro. Kung lalabas kami, alangan sila pagbayarin ko. May pera ako eh. Ikukwenta natin Kwentahin natin. Una ko na tanggap, 16 yata, 16. Pangalawang tanggap ko, 35. So more or less 50,000 na yun, 55. 50,000 more or less. Plus 25, 75,000. Plus 35, 105,000, 105,000 mo, 115,000. Okay. Plus 47. Plus 47. Sabihin natin, 150,000 na. Plus 16. So, 16, 216. So, yun na yun, 216. Plus yung 50,000 na binigay ni Iquan sa akin, so 260,000. Ano ang ginastos ko? Ang gastos ko lang naman, pagkain, sasakyan, repair ng sasakyan. So meaning, lahat yung ginastos ko ay sobra pa sa pera ko. Kung pera kong pag-uusapan. Sobra yun. Alangan naman sa isang buwan, nakakaubos lang ako 10,000. Kung personal ko lang nandito ko na paupo-upo. Sa isang buwan, 10,000, mataas na yung 10,000. Kasi pagkain lang naman. Tsaka load. Pero because of iikot tayo because of Filipino guerrilla forces. So lumaki ang gastos ko. Di ba? Lumaki ang gastos ko. Pero anyway, huwag kayong magproblema. Lalabas nito, bibilangin natin yan. Kaya lang, pinapaliwanag ko lang ng kwan. Sa almost 1 year, mga kaibigan, malaking ginastos namin ni Supremo. Yung pagtatago na lang namin, magkano yun? Sa hotel pa kami nagtatago. Gaano kalaki yun? Kaya ngayon sinisilip nyo kay Inday Sara, maliit lang yun para sa kanyang mga intelligence fund. Anyway, napahaba tuloy kasi mayroong, baka trolls nga yun. Pinag-away-away lang tayo. Sorry kung trolls nga yun. Pinag-away-away lang tayo. Kasi ang hinahiling ko lang naman, respetuhan lang tayo. Kasi wala naman kami problema ng Supremo eh. It because of you na makulit, nagkakaroon kami ng difference ni Supremo. Sa totoo lang si Supremo, nung nagsasama kami, maganda yung brotherly kami, sama parang, di ba, nakita nyo naman sa mga video namin, masaya kami. Pero bakit kami nagkaaway? It because of the paligid. Yun yung problema. Pag ako ang, tutandaan nyo mga kaibigan pag sinabi ko, hindi ko yan pwedeng baguhin in public. Pag nasabi ko sa publiko, kung anong nasabi ko, hindi yan magbabago. Wala pa akong ginawa sa usapan namin ng Supremo na binago ko. Maaring nagdududa siya. Duda lang yun. Pero dapat i-prove ang duda para maging tama. Okay, Emma Australia, Kolometran, inggit lang mga iyan sa magandang samahan nyo ni Supremo. Salamat. Oo nga parang may kalaban talaga nakapasok nang hindi lang namin alam Kalmado Playlist, good evening Sir Mitran. Nalungkot ako bakit nagkaganon Sir. Pwede naman kayo mag-usap off-cam. Sa ganun po, nag-uusap naman kami. Ang problema, itong mga trolls,
Ipinag-aaway-away kami. Na sana, respeto lang. Huwag kayong makialam sa problema namin ni Supremo. Kalmado Playlist, good evening, Sir Mitran. Okay, nakakalungkot. Ako sa totoo lang, nalungkot ako na naghiwalay kami. Dapat tuloy-tuloy lang tayo ang sama natin. Huwag niyong problemahin. Maganda nga yung iba yung iba mga kaibigan. Nag-a-advise sila na, sir, huwag mo nang ganito-ganito. Maganda kasi sama ninyo. So yung mga gano'n, ang maganda pakinggan. Yung iba, hindi naman sila, ay, Diyos ko. Glenn Dumale, pag nag-donate kayo ng pera, wag na kayo maghanap ng resibo dahil hindi naman scammer ang FGF. Very good. Salamat, Glenn D. Umale. Tama yung sinabi mo. Hindi tayo scammer. Tayo ay nagpapakamatay para sa bayan. Hindi tayo magnanakaw. Na tayo nga ang galit sa magnanakaw. Tapos isipin nyo, nagnakaw ako. Mag-alakere ako pag nagnakaw ako, tandaan nyo. Mag-alakere ako. Kung ako nagnakaw. Ako pa ang naperwisyo Lahat, naperwisyo ako. Hindi ako kumita dito sa pera nyo. Bagkus, naglabas rin ako. Yung nga, in-account ko. Pera ko yun. Sa kinita sa YouTube. Natandaan ko lang, nakapagbigay ako sa anak ko. Pero yung mga labas-labas lang namin. Hindi araw-araw. Kung makwinta ko lang, hindi aabot ng 75,000. Sa loob ng isang taon na recall ko. Kasi nga, kami lagi nagkakasama ni Supremo. Mag-alakere ako kung nagnakaw ako. Yun lang yun. O si Benito, si Day, okay to si Benito. Nasa neutral siya. Hindi siya nanggagatong. Kasi naunawa niyang pagsasakripisyo namin ni Supremo. Nakikita niya Tingnan mo. SDF siya. May respeto siya, kaya respeto rin ako. Wala naman problema kung lumipat kayo Kasi nga, gusto niyo subukan doon. Wala naman problema. Pero ang hanap ko lang ay respeto. Respeto lang. Sabi niya, sir, baka ako nang bahala dyan. Kilala ko ang tao na nagtatraidor. Kilala ko kako. Sa kanya mga tema lang, alam ko na kung pwede siya pagkitiwalaan o hindi. Kaya alam ko rin yung ginagawa ko. K1N, sir, ibig sabihin, na-infiltrate na ang FGF ng mga sabotyor. Talaga. Ken, talaga napasok tayo. Kaya pinag-aaralan ko yun. May napasok na. Meron na. Kaya nga, ang natin, ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, nagre-recover ngayon. Dahil nagwatak-watak. Kasi nga yung iba nabili. Yung iba pumanig. So, ang iba nag-neutral. So, nagre-recover tayo sa area ng Manila at saka Southern Tagalog. Ang lumakas natin, dati noon mahina ang Northern Luzon. Sila ngayon ang malakas. So, sabi ko nga, hinay-hinay lang tayo para in preparation sa nangyayari sa ating bansa. Malay nyo, magkagulo tayo. Mayroon tayong tatakbuhan, mayroon tayong organization na separately, may command tayo. May command tayo. Ibig sabihin command, mayroon tayong mga coordination. Kasi nga, pag nagkaroon nangyari, ako mismo, magko-coordinate ako sa gobyerno, ano ang matutulong namin. So normally, matatap tayo sa mga national government. And we'll organize. So tayo itatap niyan. Kasi we'll organize tayo at saka mayroon tayong panindigan, mayroon tayong advokasya na mayroon tayong pakialam sa nangyayari sa mundo. May pakialam tayo nangyayari sa ating bansa. May pakialam tayo sa nangyayari sa ating mga lugar. Hindi katulad ng iba, wala pa silang pakialam. Basta sila nabubuhay lang. Sa kanila silang problema pag naapektuhan na sila. Iyon yung mali.
Ngayon, pag napiktuhan sila, sinisigurado ko tatakbo sa atin kasi tayo organized. Ano? Organized tayo. Glenn O'Malley, sir, dyan na lang ako sa titira para meron kang boy. Ha? Walang problema yan. Kaya nga lang, hindi ako dito palagi. Ano? Kasi ito, pinaka-lang namin to rest house. Jose Benito, oy, kamusta ka? Heidi, number 2, instead pa pag-awayin ang bawat leader, pag-ayusin ang dapat kung tayo ay malawak ang isip, yan ang gawin pag-ayos siya ng bawat nasisira. Okay, tama. Very good ka, Heidi. Maganda yung sinasabi mo. Kalmado Playlist, tuloy-tuloy lang, sir. Kailangan kayo ng bayan. Salamat sa Kalmado Playlist. Ano? Okay, Mas Batinya, kamusta ka na? Pwede yan, sir, ma-settle in personal na pag-ayos instead sa ibang OFW na nag-contribute ay hindi naghahanap sa live. Mayroon naman din abogado both side, CFJF at FJF siguro. Okay, yes. Mayroon tayong mga abogado sa grupo natin. Ano? May mga professor, may mga doktor, marami sa atin. Pag alam ko yung mga legal matters, tinatanong ko sa kanila. Pero kasi nga, matagal na nga tayo, alam na natin. Ang tinatanong ko lang naman, pagka katulad yan, laban ko sa AFP, nilabanan ko AFP corruption. Ano? Nilabanan ko ang AFP ng corruption sa aming pensyon. Nag-iisa lang ako. Yung Lieutenant General na kasama ko, umatras, natakot. Natakot o nabayaran o ano pa man. Ako lang nag-isa lumaban. Kasama ang ibang byuda at mga ibang listed personnel. Pero minsan, hindi ko rin maasa kasi nga natatakot sa mga general. Ako lang nag-isa. Ngayon, successful ako. Yung 4.9 billion na hinahanap ko, inaatupag na nila. Kasi kung wala ako, yung 4.9 billion, babay na yun. Sa malinis na kamay na yun. Under threat kaya ako noon. Pero pinanindigan ko eh. Tinatakot pa ako, pero pinanindigan ko. Sabi nga nila, nung gera, wala tayong takot. Bakit pa ngayon, mamamatay na lang tayo, may takot pa tayo. Kaya lang nakikita ko sa ibang kasama natin, ang tatapang nila sa kapwa nila. Pero yung karapatan nila, tatakot silang ipaglaban. Yan ang hindi ko maintindihan na Pilipino eh. Okay, Aguila, because of the Sol sir, yes, tama ka dyan, Sol talaga. Ayaw ko na magdagdag at very clear yung dagdag ko, ano. Glenn D. O'Malley, bakit po nyo po ba hinahanap ang binigay nyo na tuloy pa rin naman ang laban ng FJF, hindi naman nila tayo tinatalikuran? Salamat. Very good explanation, Glenn D. O'Malley, ano. Very good explanation. Tama yung sinabi mo, kung huminto ako, sa kanya ako pag wala akong nagawa. Hindi nyo ba nakabuwis buhay ako dito eh. Buhay ako. Tapos dito sa bagong International Commander Viva Cecil at saka ni Sipa Sukon. Ano. Sabi ko, ayaw kong ma-involve sa pera. Na kung gusto nyo magbigay, bigay diretso sa akin. Huwag nyo na hanapin kasi nga tatamad ako. Pero kung sinabi nyo, bigay sa FGF, ipahawak nyo sa iba, huwag sa akin. Walang darating sa akin na diretso. Kasi nga, yun ang recording. Magkukampa ko ng recording. Kung para sa FGF, anyway, si Commander Sipa Sukon ang international at at the same time logistic officer ng national. So siya na yung bahala mag-responsibility dyan kasi siya na yung siya ang binigay ko na task eh. So sabi niya marami siyang plano para sa Filipino Guerrilla Forces. Ano? At pag naging successful yung plano niya sa negosyo para sa FGF, okay yun. Para masuportahan yung mga mobilization. So, salamat, Commander Sipa, no? Salamat sa inyong mga plano.
Kasama niya si Commander Tichel, ano? So, kaya nga lumalakas ang loob ko sa mga bagay na yan. Kasi nga, unang-una, pag iniwan ko kayo, sigurado, hindi kawawas, sayang yung pinagsimulan natin. Sayang, sa totoo lang, maniwala kayo, habang may Pilipino, may FGF, at marirecognize tayo darating ang panahon ng gobyerno. The only organization sa Pilipinas, na ang pakay itulungan ng bayan. Pero kalabanin natin yung mga abusado sa gobyerno at saka korap. Yun lang yun. Kaya minsan, kaaway natin ang gobyerno because korap sila. Because abusado sila. So, yun ang naging kaaway natin. Pero, magpapasalamat sila dahil malaking tulong natin. In time of war, sa totoo lang, malaking tulong natin kasi we'll organize tayo down the line. Mahingyan tayo ng tulong. Yung training, marami naman mga commanders natin in the field na galing sa military. Even though civilian, may alam rin sila sa basic military training. So at least organized tayo. Ang namumuno sa atin, almost may kaalaman sa basic military training. Ano? So hindi tayo maliligaw. Okay? Lakwaserong News TV, ang goal lang talaga ng nakalaban sir ay maghiwalay kayo ni Supremo, Dado at ma-stress ka. Yan ang goal nila, kaya wag mo i-stress sarili mo sa anay. Oh, salamat Lakwaserong News. Salamat ano. Kasi nga very sensitive ako sa bagay na yan ng mga yung pagdudahan ako ng pera. Very sensitive ako dyan. Kasi nga, pinag-ingatan ko mula pa ako, hindi nang bata kasi hindi ko alam yung pagnanakaw nun. Nung ako'y naging tinyente, never akong nagnakaw ng pera ng gobyerno. Sa gobyerno kasi, madali magnakaw. Alam nyo bakit? Pag magaling ka lang mag-clearing, pag magaling ka lang mag-clearing, hindi ka maimbestigan. Kaya nga sabi ko nga niya, how many times sinabihan ko yung COA ng pension granted ng national government. Alam nyo, marami ako na-encounter sa COA, no? Almost 5. Sabi ko, sana ma'am, i-abolish na itong COA. Bakit naman ang sabi mo? Kasi ma'am, sa tagal ng COA, ilan lang yun na i-report nyo na magnanakaw. I-corrupt lahat ng tao eh. Almost in the government. Pero bakit wala kayong report? Alam nyo ma'am, kasi ang COA, dapat may nagkukuha rin. Kasi kung kasabot mo ang COA, ay nakawanan talaga yan. Ano? Ganon yan mga kaibigan. Kaya, okay, anyway, salamat dyan sa sinasabi ng stress. Jomar Ching, live na ang mga MP. Yes. Nagla-live na nga MP, di ba? Napapanood na nga natin yung nagla-live na nga yung vlog, nagba-vlog na nga NPA. Sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, sa mga hindi nakakaintindi paano mag-organize. Tingnan nyo lang NPA paano sila nag-organize. Pero wag nyo lang gayahin yung pumapatay sila at nangihingi, namimeta nangihingi. Yun lang yung wag nyong gayahin, mga kaibigan. Pero paano sila mag-organize, dapat alam nyo yun. Ang masaklap ngayon, di ba, very active nga sila. Tinulog yung EPG ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit? Ngayon lang ako nakakita na sinunog yung dating presidente na EPG niya. Hindi katulad nung sa mga ibang nakaraan, talaga yung active o yung nanunungkulan na presidente ang sinusunog. Baliktad ngayon eh. So, ibig sabihin, may problema. Kaya EFP, ingat kayo Yung sinasabi ko sa Thailand na 200 special forces ang pumatay sa mga generals. Bakit 200 lang? Yung 200 kasi hindi yan buo. Kasi ang special forces, ang special forces, ang isang team yan 12. More or less 12, So ang bawat lakad niyan, tag-12 lang yan.
So, ilang dose yung 200? Madami, di ba? So, kanya-kanyang mission yan. Yun yung Special Forces team, ano, na bawat team yan tinatawag namin, 12. Alpha team, Alpha Bravo. So, nahati sa 6-6 yan, ano. So, ganun ang Special Forces. So, nagawa nila yun, na-launch nila yun. Kasi naghati-hati sila. Ganon ang Special Forces. Masbate niya, ibang nag-donate dito. Naghanap at iba namang naghanap naman isang tao lamang ang hanapin. Bakit ang isang panig na lamang. The owner of bank account is isa rin ang responsibilidad sumagot ang according as tama rin yun. Pero hayaan mo na yan ako, mas mati niya. Kasi nga ako daw ang magsasubmit ng resibo. Gagawin na natin yan. Kaya nga lang hindi ginagawa yan. Kasi pag nag-utos, para bang kawawa naman ko, parang lagi na lang taw-tauhan. Okay. Emma Osutilia. Sir, wala sa pagkatao mo ang magnanakaw kasi magandang hangarin mo sa ating bansa, Pilipinas at sa mga mamamayang Pilipino. God bless to all of us watching from Santo Tomas, Batangas. Oy, kamusta ka dyan sa Santo Tomas, Batangas? Mag-organize ka rin dyan na Emma. Salamat to sa iyong pagbasa sa aking kaisipan. Salamat sa iyong pagbasa sa kaisipan. Hindi ako magnanakaw. Ang tawag nito, hindi kayo mapapaya sa akin dahil hindi ko linyang magnanakaw. Galit na galit ka sa mga minumura ko tapos ako magnanakaw. Ano yun? Ginastos ang pera. Anyway, ipapaliwanag ko yan. Ang gagawin ko yan kung yan lang ang dahilan. Ha? Yan lang ang dahilan. Napakalit na bagay. Ewan ko ba? Diyos ko. Pero anyway, salamat sa Panginoon. Kalmado Playlist, kung magka-donate kayo ng taos puso at wag hanap kayo ng hanap kung saan ginastos kasi confidential pa niyan. Walang audit kung paano at saan nila ginamit purposes. Ang hinahanap daw sa akin, yung hawak ko yung bank account na binigay sa akin yung ATM at So, ibinigay sa akin yon na inutusan ako ni Captain Dado na withdrawin ang mga papasok. Ngayon, nabanggit ko kay Captain Dado, ang nakuha ko kako sir is mayroong 10, tapos another 10. Basta ang alam ko, hindi ko matandaan, 25,000 o 30,000. I-clear ko yun. So, cool. Anyway, makikita na doon sa aking presentation. Kung ano yung ginastusan. So, totoo lang talaga. Ay, makita nyo. Mabigay ako ng sample. Hindi ito ba? Tingnan ko lang na clearing ko. Tingnan ko kung mayroon dito. Tingin tayo, Camera. Nandito sa isang cellphone ko. One. Wala. So, salamat kung paano at saan nila gagamitin ang purpose. Tama rin sinabi nila na nasa active pa tayo, tuloy-tuloy panlaban natin. Pero ang pera binigay nyo nga para sa bayan, hindi pang sarili namin.
So, huwag niyong problemahin yan. Anyway, kung yan lang man maging dahilan para magkawatak-watak tayo, kaya ang una pa man lang sinabi ko na huwag na magbigay ng pera Heidi, number 2, hindi po naniniwala na gumagawa kayo ng isang bagay na maling-mali. If may magastos man po ay yan ay pakonsuelo para sa paghihirap ninyo nila, Sir Dado. Salamat, Heidi. Rabi said, hi, Aguila, may abogado ang FJ, pwede bang usapan ninyo ni Sir Dado na kayo na lang ang mag-commanders and members both side, huwag pakialaman. Okay, salamat, Aguila. Wag na nyo pakialaman kasi kami ni Captain Dado ang nag-uusap kasi nga sabi nga ni Attorney Jose yung mista niya na bandang uli kami rin ang magtatagpo. Totoo yun. Mas pati, I agree, Ma'am Aguila, may legal team naman ang both side. Okay, pwede naman. Sige, pag-usapan namin sa legal team pag dumating talagang the last course. Grabe, delikado kung mag-umpisa na, sir, ang impeachment kasi, sir. Nakikialam na ang simbahan at ang ilang university kasi parang gayahin nila ang nangyayari sa irap impeachment. Kasi ganito yan. Yung kaso, minadali, kaya nagbutuhan ang ang Senado, ibinalik ngayon sa Congress. Kasi ang request ni Judge Bato, Senador Judge Bato de la Rosa ay minadali, mga kulang-kulang. So yun ang kanyang panukala. Then pumasok naman si Judge Senator Villanueva na ang Senado ay walang karapatan na magsara ng palagay. Hindi. Pag magbigay ng tulong, pag magpasalamat natin na lang po dahil nakagaan na yata ng tama, sir, kapwa lalo na sa mga leader na mga tumatayo pa rin sa atin. JL, malaki pa rin ang tiwala ko sa inyo, Commander Bitran. Tuloy lang ang laban. Salamat. Sa bawat hakbang sa lupa ng bayan, dugot pawis ay alay ng tapang. Bandilang kay taas sa ating ipagwagayway, buhay ay handang ialay. Kami ang sundalo ng